Sa ikalawang pagkakataon ngayong buwang ito, nagtigil pasada na naman ang mga transport group ngayong araw. Dahil pa rin yan sa pagtutol sa planong modernisasyon ng mga lumang jeep. Pero hindi nakiisa ang ilang tsuper dahil kailangan daw nilang maghanap buhay. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, Connie, nandito ako sa may Welcome Rotonda sa may gawin ng Espanya, bandang Quezon City pa rin ito. At nasa likuran ko yung grupong Piston sa kanilang kilos protesta. Itong grupong ito ay magmamarch from here papuntang Midjola para ituloy ang kanilang programa. Karugtong pa rin ito nung kanilang supposedly nationwide strike, transport strike na sinimulan kanina umaga. Pero kagaya ng binanggit mo, Rafi, hindi ito masyadong kinagat o maraming mga tsuper ang hindi sumakay o sumama dito sa tigil pasada na ito. In fact, itong nasa likod ko ay just 4 jeepneys na magrarally papunta doon sa Mindiola. At hindi rin naramdaman ang kanilang epekto kanina umagang rush hour na bagay na pinaghandaan naman ng pamahalaan dahil doon lamang halimbawa sa may Balintawak at sa Muñoz ay there are more than 10 6x6 ng Philippine Coast Guard na nakaantabay para magbigay ng libreng sakay. Ganun din sa Circle ay nakaantabay din yung mga barangay vehicles para magbigay ng libreng sakay. Pero wala naman ding sumakay sa kanila dahil maraming tsuper ay bumiyahe pa rin dahil nga sa katwiran nila na kailangan pa rin nila maghanap buhay. Mahalaga para sa mga tsuper ang kanilang ipinaglalaban dito dahil dun sa department order na ilalabas daw ng Department of Transportation na in effect, modernization ang tawag pero phasing out. If-phase out daw yung mga lumang jeep na may edad 15 anyos pataas. At ang kanilang ipinaglalaban dito, ito daw pulisiyang ito ay magbibigay daan para itong transport sector, specifically yung mga jeepney, ay magiging corporate na, bubuksan sa mga korporasyon dahil sa taas ng halaga na ipapataw ng gobyerno ng DOTR parang isang operator ay magkaroon ng prangkisa. Minimum daw of 7 million pesos para sa mga bagong prangkisa ang ibibigay dahil ang isang operator ay kailangan daw magkaroon ng at least 10 units na mga bagong mga jeep at ito ay compliant dapat dun sa listahan na ibinigay ng DOTR para nang sa ganun ay ito ay environment friendly at maayos daw ang pagtakbo sa mga kalsada na kanilang iniinda dahil yung mga simpleng tsuper ay hindi naman daw kakayanin ang 7 million pesos para sila ay magkaroon ng prangkisa, para sila ay makasakay at makasunod dyan sa patakaran na yan ay papalabas ng DOTR. Bagay na kanilang ipinagkikilos protesta ngayon at ipaglalaban daw hanggang sa Mindiola para ipaliwanag yung kanilang side dito sa ilalabas na department order na ito. Rafi, Connie. Yes, Mark, matanong lang natin, nabanggit mo na sa ngayong araw at least hindi masyadong naramdaman dun sa area kung saan ka ngayon nagko-cover yung transport strike. Ano ang balak gawin nitong mga nagsasabi na mga tsuper na talagang nagsastrike ngayon kung hindi magkaroon ng masyadong malaking epekto kasi alam naman natin yan talaga ang gusto nilang mangyari para na nang sa gayon ay mapakinggan nga yung kanilang mga hiling. Mark. Dinala daw nila kasi sa kalsada yung kanilang issue sapagkat matagal na raw silang humihingi ng consultation sa LTFRB, ganun din sa Department of Transportation pero hindi raw pinagbigyan yung kanilang mga hiling dahil gusto nga nilang sabihin na anti-poor ayon sa kanila itong ilalabas na patakaran na ito ng DOTR. Kaya dinala nila sa kalsada. Pero of course, ayon kay George San Mateo, presidente ng Piston, bagamat hindi 100% yung support na nakuha nila sa mga tsuper, understandably, ang mga tao, ang mga tsuper kailangan pa rin maghanap buhay. Ang kanilang maipahayag lang at masabi yung kanilang side na ito ay hindi magiging madali sa mga kagaya nilang tsuper. Yung halimbawa, yung binibigay sa kanilang option na pwede silang umutang Connie sa land bank o mayroon daw mga loan package na ibibigay sa kanila para makakomply sila, ay hindi pa rin daw madali para sa isang simpleng tsuper ng jeep at operator ang 7 million to have a franchise na meron kang fleet of 10 jeepneys at the minimum para ikaw ay makabiyahe. Dahil kung mapapatupad na,
pagbabawalan na sila sa kalye at sila ay magiging kolorum pagka wala na silang prangkisa. Yes, Connie. Mark. In the past, pagka ganito may mga hindi sumasama sa mga transport strike, ay may mga nababalitaan tayong hinaharang, yung ilang mga jeep na ayaw sumami. Meron din ba tayong ganyang mga reports sa araw na ito, Mark, para doon sa mga sinasabi mo ngang ayaw sumama dito sa strike dahil kailangan nilang maghanap buhay? Oo. Kanina, nandun kami sa Muñoz at sa monumento at meron dong mga kasamahan nila na humaharang sila ng mga jeep pero dire-diretso rin ang biyahe ng mga ibang super na hindi sumama sa transport strike. Marami rin kasing pulis na itinalaga dito sa mga convergence point nitong mga rally para masigurong hindi magkakaroon ng ganyang gulo. Pero meron pa rin, hineheckle nila, sinisigawan nila yung mga tsuper na bumabiyahe pa rin, minumura nila dahil sa hindi pagsama sa transport strike. Pero marami pa rin ang talagang tuloy ng biyahe. In fact, even here, sa kahabaan ng Espanya, makikita mo marami pa rin mga jeep na bumabiyahe sa aking likuran. Tuloy-tuloy ang kanilang biyahe dahil not necessarily hindi sila sumusuporta doon sa panawagan na pagkontra sa phase out, but it's the necessity. Kailangan nilang kumita para sa pamilya, especially ngayong araw na ito ay nilift yung coding sa lahat ng public utility vehicles. Sinasamantala rin ng iba na makalabas at makabiyahe at para kumita. Connie. Oo. 6 a.m. nagsimula itong transport strike. Anong oras ito inaasahang matatapos, Mark, ngayong araw? Dapat hanggang mamayang hapon kasi ang critical dito yung morning rush hour and afternoon rush hour. Pero kanina, sinumulan nila yon sa mga critical areas like the Quezon City Memorial Circle, doon sa Monumento, at dito nga sa Welcome Rotonda. Pero since wala namang nakisama masyado, ipagpapatuloy nila yung programa nila hanggang sa Mendiola. Ngayon, hindi aabuti ng hapon yung kanilang pagtatapos ng programa doon. Pero ang kanilang panawagan of a nationwide transport strike is for the entire day today. Pero kung umaga pa lang, makikita natin na hindi naman din nakisama yung iba. Hindi na rin nila inaasahan na in the afternoon ay dadami pa ito, Connie. Alright. Yung reklamo lang kanina nung ilang mga papasok pa lamang, Mark, ay hindi nila nakita masyado yung mga support ng ating gobyerno in terms of yung mga libreng sakay, di ba, napapakalat supposedly. Ngayong hapon nakikita naman natin na marami na. Naayos na kaya yung sistema? Kasi I think may ilang mga talagang nag-abang kanina na hindi nakasakay dahil of course, inaasahan na nga rin talaga na hindi ganun karami yung papasada ngayong araw dahil dito sa strike na ito. Connie, yung observation ko ay medyo iba. Kanina maraming 6x6 ng Philippine Coast Guard, for example, dun sa Muñoz, sa stretch na yung papuntang Balintawak, pero walang sumasakay doon. Halimbawa, yung mga naka-standby na mga barangay vehicles sa circle, wala rin namang sumasakay dahil maraming mga pasahero doon pa rin sa pilahan ng jeep na kanilang sinasakyan dahil yun yung ruta na kanila talagang pupuntahan. At meron naman din kasi talagang bumabiyahe. Okay. Yung nakikita ninyong playback na pinapalabas natin ay rush hour yan kanina sa circle. Pero alam mo, ang circle, ganyan talaga ang sitwasyon dyan tuwing rush hour, Connie. Talagang agaw-agawan. Right. But agaw-agawan sila sa mga dumarating na jeep, humahabol sila sa oras ng kanilang pagbiyahe. Hindi dahil sa walang bumabiyaheng jeep. Kasi in fact, yung mga naka-standby na libreng sakay, hindi naman nila sinasakyan. Dahil hindi rin naman sigurado yung mga pasahero kung saan sila dadalhin ng mga libreng sakay na yun o kung saan ang rutang yun. Kaya dun sila sa mga pilahan ng jeep na kanilang nakasanayang sakyan pa rin. O yun na lang, isa na lamang, para lamang din sa kaalaman ng ating mga mananakay. Kung sakali nga ba, Mark, na sumakay sila dun sa libreng sakay, ano bang ruta nun, di ba? Kasi malamang, kaya hindi rin maraming sumasakay dahil yun nga, yung pangamba na saan nga ba sila dadalhin nun? Point to point Kung halimbawa, for example, yung mga barangay vehicles na nasa circle, point to point lang. Dadalhin sila hanggang dun lang sa may isang mall, sa Quezon Ave, yung Fisher Mall, yung area na yon. Dun lang sila ibababa. Ngayon yung Philippine Coast Guard, point to point din lang. Kung halimbawa mula doon sa Balintaw, doon sa Monumento, ibababa rin lamang sila sa mga bus station ng
ng Cubao o ng SM North. May mga jeep kasi yung mga linya nila na hindi naman doon, hindi naman din doon talaga ang baba mo, hindi mo naman kailangan pumunta ng SM North, hindi mo naman kailangan pumunta ng Cubao. So mahirap, hindi malinaw. So talagang yung mga pasahero, doon pa rin talaga sila sa pilahan ng jeep, yung alam nilang ruta ng kanilang pupuntahan, Connie. Oo. Mark, pasensya na, pero talagang marami pa rin tayong natatanggap na mga patanong din. Para doon daw sa mga, of course, mamaya na naman, uwian, alas 5 ng hapon. Magdadagdag ba kaya yung grupo pa, halimbawa, na mga nakadeploy na, kailangan pa ba na magdagdag, as I said earlier, 6 a.m., medyo nagkulang doon sa mga libreng sakay. Meron bang plano yung ating gobyerno, halimbawa, na magdagdag pa o yan na yan? Ito na to, ano yung dineploy, for example, kahapon pa to sinabi na press release ng LTFRB na nag-deploy sila ng 100 additional buses na tinap nila para tumulong, in case lang naman, nakukulangin ng masasakyan ng mga tao, at 51 government vehicles, including na nga dyan yung 10 6x6 ng Philippine Coast Guard. Talagang yan ay sinet aside for today para tumulong. At yan na yung kanilang i-deploy para sa pangangailangan. Kung halimbawa lumawak pa itong transport strike na ito. Pero kagaya nga ng binanggit natin kanina umaga, hindi naman din masyadong kinailangan itong mga libreng sakay at in fact wala namang masyadong sumakay dito at gumamit. Alright, Mark, nakikita natin sa iyong nasa tabi lamang si George San Mateo ng Piston. Maaari ba natin makausap din si Ka George? Gusto mong kausapin? Yes, Mark. Okay. Okay, George. Si George San Mateo ang presidente po ng Piston. Yes, Si Connie Season po yan at si Rafi Tima. Gusto kayo makausap. Apo. Ka George, si Connie po ito, bukod po sa Metro Manila. Monitoring. Sige. Okay, naririnig niyo po ako? Ako na lang ang magre-relay sa kanya dahil wala siyang override. Ako na lang, Connie. Alright, okay. Of course, itong strike na ito, meron pa bang susunod? Dahil sa sinasabi nga na hindi daw masyadong naramdaman itong strike na ito. Kayo ho ba susundot pa ng panibagong transport strike sa mga susunod na araw? Okay, Sir George, ngayong araw daw kasi hindi masyadong marami yung sumama sa Tigil Pasada. Meron pa raw ba kayong sineset na ibang araw para maglunsad pa uli ng malawakang Tigil Pasada? Well, actually hindi po sa maraming hindi sumama. Una nagdeklara na walang klase. Okay. Tapos nilit ng MMDA yung number coding. Okay. So, sa kabila nun, dinedeklara natin matagumpay yung strike natin ngayon. In fact, sa ating monitoring, 80% na ng jeepney sa Metro Manila hindi pumasada. Yung nakita na lang natin, mga 20% po yan. Sa inyo pong tingin, Mark, pakitanong na lamang, naging successful ba ito? Sa ngayon, alam po natin na hindi pa naman tapos itong araw, pero ang goal is of course maparalisa yung transportation. Pero yun nga, na nag-cancel ng klase, nag-lift ng number coding, dito sa strike na ito para of course maibsan yung paghihirap ng mga mananakay. Mark? Ay, opo, una, hindi naman natin layunin, of course, syempre. Go ahead. Go ahead, sir. Sayat. Ikaw tinatawag. Connie? Ka George, naririnig niyo Connie? po? Yes, Mark? Oo. Naririnig na tayo ni Ka George? Pasensya na, Connie, binalik uli sa akin na override. You want to talk to Yes, George oo. San Yes, Mateo? yes, o oo. Si Ka i-relay ko George sa kanya muna. ulit? Ka George muna tayo, Mark, kung pwede. Sige lang, give me 5 seconds. Bibigay ko lang sa kanya override. 5 seconds. Okay. So,